Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 o 65 pataas na nakatanggap ng SSS o GSIS pension, makinig kayo sandali dahil maraming fake news na kumakalat ngayon sa social media tungkol sa isang malaking bonus na PH na 000 plus PH EET 5. Bago kayo umasa o mag-alala, kailangan ninyong malaman ang katotohanan dahil ayoko na kayo ma-disappoint o mas malala, mabiktima ng scam. Ang totoo, walang opisyal na anunsyo mula sa SSS o GSIS tungkol sa ganyang anytime bonus na pinagsama na dalawang halaga. Ito ay fake news na kumakalat online at hindi verified ng gobyerno. Pero huwag kayong malungkot dahil may mas importante pa akong ibabahagi sa inyo na totoo at makakatulong talaga sa inyong buhay ngayong taon. May tunay na mga benepisyo at tulong na darating mula sa SSS at GSIS na mas mahalaga kaysa sa mga chismis na yan. Kaya manatiling nakikinig dahil ipapaalala ko sa inyo kung ano ang totoong makukuha ninyo. Kailan ito darating at paano ninyo maiiwasan na makaligtaan ang mga pera na para sa inyo. Hindi ko kayo bibiguin. Hindi ito mga kasama kaya tutuloy-tuloy na tayo sa mga detalye na dapat ninyong malaman para hindi kayo maloko ng mga fake news at para ma-maximize ninyo ang inyong retirement benefits. Ang una kong gusto na linawin sa inyo ay kung saan nanggaling ang chismis na ito tungkol sa na 000 plus 5 bonus. Maraming mga websites at Facebook pages ang gumagawa ng sensationalized headlines para kumuha ng clicks at views. Pero ang problema, hindi nila ine-verify ang information sa official sources. Ang totoo ang nabonggo ato na yan ay hindi isang one-time bonus na pagsasama. Kung may narinig kayong tungkol diyan, posibleng nagkakahaluan ang mga ibang programa or benefits o worse. Gawa-gawa lang talaga para mag-viral ang post nila. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag agad maniwala sa lahat ng nababasa ninyo sa social media, lalo na kung walang official logo ng SSS or GSIS. Walang pirma ng authorized personnel at walang official website link. Kung may makita kayong ganitong balita, i-check ninyo muna sa official website ng sss.gov.ph or ng GSSS na yeses.gov.ph.ph. Pwede rin kayong tumawag sa kanilang hotline o pumunta sa pinakamalapit na branch para direktang magtanong. Huwag kayong mahiya. Mas mabuti ng sigurado kaysa kayo naman ang magsisi sa huli. Ngayon, kahit walang totoo, yung specific na 6,000 plus, 500 one-time bonus, may mga tunay na benepisyo kayo na dapat ninyong alamin. Una sa lahat, ang ikalabintatlong buwang pensyon na natatanggap ninyo every December, ito ay equivalent ng isang buwan ng inyong regular pension. Kung ang monthly pension ninyo ay PH000, ang 13th month ninyo ay PH000 din. Ito ay automatic na binibigay ng SSS at GSIS every year at hindi na kayo kailangan mag-apply. Ang pagbabayad nito ay nagsisimula usually late November or early December. Para sa SSS pensioners, may dalawang batch ang pag-release. Ang first batch ay para sa mga pensioners na ang contingency date ay 1 to 15th ng buwan at ang second batch naman ay para sa hanggang 31. Sa GSS naman, karaniwang ikawalo ng Disyembre ang pag-release ng 13th month pension. Kaya kung nakatanggap na kayo ng 13th month ninyo last December, yan ang totoo at verified na benepisyo. Hindi yung chismis na one-time bonus na pinagsasama-sama. May mas exciting pa akong balita para sa inyo at ito ang dapat ninyong abangan. Ang SSS ay nag-anunsyo ng Pension Reform Program na magsisimula sa Setyembre 2, 2025. Ito ay isang 3 taong program na magbibigay ng pension increase sa lahat ng SSS pensioners kasama ang mga retires, disability pensioners at survivor pensioners. Ang plano ay magkaroon ng gradual increase ng up to 10 bawat taon para sa 3 sunod-sunod na taon. Kung halimbawa ang inyong current pension ay ₱5 kada buwan, maaaring tumaas ito ng mga at ₱50 sa unang taon at patuloy na tataas sa susunod na 2 taon. Ito ay malaking tulong, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng bilihin, gamot, at iba pangailangan. Ang maganda pa dito, automatic ang pag-apply ng increase. Hindi na kayo kailangan pumunta sa SSS office o mag-submit ng kahit anong papel. Kapag nag-implement na ang increase sa Setyembre 2025, makikita ninyo na ang tumaas na halaga sa inyong pensyon ay direktang madadagdag sa inyong bank account o sa payment method na ginagamit ninyo. Kaya importante na updated ang inyong contact details at bank information sa SSS para walang aberya sa pagdating ng inyong dagdag na benepisyo.
Ang isa pang mabuting balita ay ang mga planned improvements ng SSS at GSIS para sa 2025. Ang SSS ay nag-aanunsyo na balak nilang bawasan ang interest rate para sa salary loan at calamity loan programs. Currently, ang interest rate ay 10% kada taon. Pero base sa announcement, plano nilang ibaba ito para mas mataas ang net proceeds na matatanggap ninyo kapag nag-loan kayo. Ito ay malaking bagay, lalo na sa mga pensioners na kailangan ng quick financial assistance during emergencies. Bukod dito, nag-review din ng SS ng kanilang Annual Confirmation of Pensioners or ACOP guidelines para sa mga pensioners na 80 taong gulang pataas. Ang plano ay gawing mas convenient para sa mga matandang pensioners na hindi na gaanong makagalaw o mahirap na pumunta sa SSS office. Plano nilang mag-conduct ng home visits through branch personnel para ma-verify ninyo ang inyong status ng hindi na kailangan lumabas ng bahay. Ito ay laking ginhawa para sa ating mga seniors na may karamdaman o limited mobility na. Meron din akong ilang importante tips para sa inyo para ma-maximize ninyo ang inyong retirement benefits at hindi makaligtaan ang kahit isang piso na para sa inyo. Una, siguraduhing updated ang inyong mailing address, contact number at bank account information sa SSL or GSIS. Maraming pensioners ang hindi nakakatanggap ng important notices or delay sa pension nila dahil outdated na ang kanilang information. Madali lang mag-update. Pwede ninyo itong gawin online through my SSS portal para sa SSS members or sa GSIS website para sa GSIS members. Pwede rin kayong pumunta personally sa nearest branch kung hindi kayo komportable sa online transactions. Pangalawa, bantayan ninyo ang inyong annual confirmation of pensioners deadline. Ang ACOP ay mandatory requirement para ipagpatuloy ang inyong pensyon. Kapag hindi kayo nag-comply, ang pension ninyo ay temporarily suspended hanggang sa makumpleto ninyo ang requirements. Para sa SSS, may designated months ang ACOP based sa inyong birth month kaya i-check ninyo yan in advance. Para naman sa GSIS pensioners, karaniwang required ang yearly ACOP pero may ongoing review ngayon para gawing mas convenient especially para sa mga 80 years old pataas na pensioners. Pangatlo, alamin ninyo kung may iba pa kayong benefits na hindi ninyo nasi-claim. For example, kung kayo ay isang SSS member at nagbayad ng at least 120 kontribusyon, may option kayong mag-apply ng Pension Booster Program. Ito ay additional voluntary savings program na pwedeng magdagdag sa inyong monthly pension sa future. Ang contributions dito ay tax-free at may competitive interest rate pa. Kung hindi pa kayo nag-explore nito dati, pwede ninyong itanong sa SSS kung eligible pa kayo o kung may similar programs para sa retirees. Pang-apat, kung kayo naman ay GSIS pensioner at may naghihintay na benefits from previous employments or kung may unpaid dividends from GSIS life insurance policies, siguraduhin na claim ninyo yan. Maraming pensioners ang hindi alam na may additional benefits pa silang hindi nakukuha. I-check ninyo sa GSS ang inyong member record para makita kung may pending benefits. Panglima, kung kayo ay 60 anyos pataas at senior citizen na, kumuha ng Senior Citizen ID kung wala pa kayo. Ang Senior Citizen ID ay magbibigay sa inyo ng access sa iba't ibang discounts tulad ng 20 porong, discount sa medicines, groceries, restaurants at iba pa. Ito ay malaking tipid every month lalo na sa gastos sa gamot. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga scam at fake announcements na kumakalat. Mga kasama, maraming masasamang loob na gumagamit ng pangalan ng SSS at GSIS para manloko. Ang mga common scam ay mga text messages or Facebook messages na nagsasabing may one-time bonus kayo o special ayuda. Pero kailangan ninyong mag-click ng link, magbigay ng personal information or magbayad ng processing fee. Tandaan ninyo, ang SSS at GSIS ay hindi nang hihingi ng processing fee para sa regular benefits ninyo. Lahat ng pension benefits ay automatic at hindi kailangan ng karagdagang bayad. Kapag may nakatanggap kayo ng suspicious message, huwag kayong mag-click ng kahit anong link at huwag magbigay ng personal information tulad ng S number, bank account o PIN code. Report ninyo agad ito sa SSS o GSIS at i-block ninyo ang sender. Mas mabuti ng cautious kaysa mabiktima ng scam at mawalan pa ng pera. Ang isa pang common misconception ay ang tax implications ng pensyon. Maraming pensioners ang nag-aalala kung taxable ba ang kanilang monthly pension. Ang magandang balita, ang retirement benefits mula sa SSS at GSIS ay generally tax-exempt.
Ibig sabihin, ang buo ninyong pensyon ay makakatanggap ninyo ng walang deductions para sa income tax. Pero kung kayo ay may iba pang sources of income bukod sa pension tulad ng rental income, business income, o part-time work, ang mga yon ay may kanya-kanyang tax obligations based sa batas. Ang exemption ay specific lang sa retirement pension mismo. Kaya kung may iba kayong income, i-consult ninyo ang BIR o tax professional para malaman ninyo ang inyong obligations. Pero, sa pension mismo, relax lang kayo. Buo yan para sa inyo. Tungkol naman sa payout schedules, importante na malaman ninyo kung kailan exactly kayo makakakuha ng inyong pension para hindi kayo mag-worry. Para sa SSS pensioners, ang schedule ay base sa last digit ng inyong social security number. Kung ang ending number ng inyong SSN ay 1 hanggang 4, ang pension ninyo ay available every 1st to 15th of the month. Kung naman ang ending number ay 5 hanggang C, available ang pension every 16th to 31st of the month. Para sa GSIS pensioners, ang regular monthly pension ay available every 8th of the month. Ito ay fixed date kaya madali ninyong matrack. Ang importante dito ay huwag kayong mag-panic kung medyo delayed ng ilang araw ang pension ninyo. Minsan may system maintenance or bank processing delays pero ang pension ninyo ay nakakwena yan at darating din. Kung lampas na ng 1 linggo, past your schedule, at wala pa ring pension, yun na ang time para kayo tumawag sa customer service hotline or pumunta sa branch para mag-inquire. May ilang practical tips pa ako para sa inyo para maiwasan ninyo ang common problems na nararanasan ng pensioners. Una, kung gumagamit kayo ng ATM card para kunin ang pension, siguraduhin alam ninyo ang PIN code ninyo at updated ang card ninyo. Maraming pensioners ang nahihirapan kasi expired na ang ATM card nila or nakalimutan na ang PIN. Para sa SSS, pwede kayong mag-request ng card replacement sa branch. At kung nakalimutan ang PIN, may PIN reset process na available. Pangalawa, kung nag-switch kayo ng payment method, halimbawa from cash payout to bank transfer or vice versa, siguraduhin nag-notify kayo ng SSS or GSIS at nakumpleto ninyo ang lahat ng requirements. May cases na nag-delay ang pensyon dahil hindi complete ang documents for the new payment method. Pangatlo, kung kayo ay may representative or authorized person na kumukuha ng pensyon ninyo dahil hindi kayo makakalabas, siguraduhin may valid authorization letter at complete documents. Maraming pensioners ang nade-delay dahil hindi accepted ang representative nila sa payout center. Ngayon, para sa mga GSIS pensioners specifically, may additional benefits kayo na dapat ninyong i-explore. Ang GSES ay may emergency loan program na available para sa members at pensioners na nakatira sa officially declared calamity areas. Ang loan amount ay up to 20,000 pesos para sa first-time borrowers at up to 40,000 pesos para sa renewals. Ang interest rate ay 6% per annum na mas mababa compared sa private loans at ang payment term ay 36 na buwan. Ito ay malaking tulong kapag may emergency tulad ng bagyo, lindol, o iba pang natural disasters. Kung kayo ay qualified at kailangan ng financial assistance, pwede kayong mag-apply online or sa GSIS office. Bukod dito, ang GSIS ay may Christmas cash gift na binibigay every year sa mga old age at disability pensioners. Ito ay hindi katulad ng 13th month pension dahil separate benefit ito. Ang amount ay nag-vary depende sa announcement ng GSI pero last year ay may release sila ng cash gift sa over 328,000 pensioners. Kaya abangan ninyo ang announcements ng GSIs every December para sa ganitong additional benefits. Sa pagtatapos mga kasama, ang mensahe ko sa inyo ay huwag kayong maniwala agad sa lahat ng nababasa ninyo online, lalo na kung hindi galing sa official sources. Ang fake news tungkol sa Plus, 500. One-time bonus ay isa lang sa maraming misleading information na kumakalat. Pero ang maganda, may totoo at verified benefits kayo na mas mahalaga pa kaysa sa mga chismis na yan. Ang ikabuwang pensyon tuwing Disyembre, ang paparating na pension increase sa Setyembre 22-25. Ang pinahusay na loan programs at ang iba pang benefits ng SS at GSIS ay mga tunay na tulong na para sa inyo. Ang kailangan lang ninyo ay manatiling updated sa official announcements, mag-maintain ng complete at accurate records, at huwag mahiyang magtanong sa SSS o GSIS kung may hindi kayo maintindihan. Remember, ang pension ninyo ay karapatan ninyo dahil nagbayad kayo ng contributions ng mahabang panahon. Kaya dapat makuha ninyo ito ng buo at on time. I-share ninyo ang information na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors din para hindi sila maloko ng fake news. At higit sa lahat,
mag-ingat lagi, at huwag magbigay ng personal information sa kahit sino online. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Hanggang sa muli mga kasama, ingat lagi at God bless nating lahat.